welcome sa atong prayer meeting. Sa di pa na mag-ampo, mga igsoon sa atong mga prayer request. Prayer number 17. Prayer number 17. The title of our message tonight, Things You Need to Have When Praying. Things you need to have when praying. So, na mga angay nimong isiguro nga naa ka aning mga butanga sa dihang moampo ka. I would like you to open your Bible to the book of Psalms 91. Dili pasabot nga luwas na ka automatic mga kaigsunan ang setup sa imong kasing-kasing acceptable na diretso. Okay? Naatay i-make sure nga kaning mga butanga naani nato, no? Naani nato sa dihang mag-ampo ta. Stand with me atong basahon verse number 1, Psalm 91 verse number 1. Together go. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful evening that you have given us. I pray that you bless us, Lord, with your wisdom. Help us to understand your message clearly. And help us, Lord, nga dili lang kay masabtan namo, kundi we could be able to apply it also sa amo kinabuhi. And please use me, empower me to preach your word, O God. For your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Doon ay tulo ka butang na ato isgutan tonight na dapat di gini siya ma-miss sa imong kinabuhi when you are praying. Okay? So, daghan man taog ka ng, daghan man ni sila, pero di lang natuhot doon, according to the context lang, makita na to diri sa Psalm 91, unsa man ni nga tulo ka importanteng butang, importante nga mga butang, nga sa dihang moampo ka, dapat naagyod ni sila. Number one. Number one is faithfulness. Faithfulness. Usahay mo, mudagop tas Ginoo sa pag-ampo because we are in pain. Mudagop tas Ginoo sa pag-ampo kaya nangay tagtabang to remove the pain in our life, to remove the problem na atong giatubang sa atong kinabuhi presently. Pero wala tagyod nag-realize mga kaigsunan o wala na to gi-question atong kaugalingon ngano nahitabo mali, ngano na ako'y problema. Ang ato na naibawan, God is just a person nga atong matawgan kung mamroblema ta. Nyag way problema, way Ginoo. Mga kaigsunan, remember this. Ug unsa may dagan sa atong kinabuhi, this is the result of our doings. Whatever it is, resulta ni kay naa ang sowing and reaping. Mga igsoon, nga gihatag sa Ginoo nato, nga ma-learn nato gyud ang iyang tudlo, whatever we have planted today, we are going to reap the result the next day. Always remember that. So ang pag-ampo gihatag sa Ginoo nato to communicate dili tungod kay sa panahon, dili tungod sa panahon sa kasipyatan, dili tungod sa panahon sa mamroblema ta atong gikinahanglan ang pag-ampo. Kundili ang pag-ampo gihatag na sa Ginoo nato so that we could not commit mistake. Maunta na dapat pasiuna ba pangayo og instruction sa Ginoo, pero kasagaran mga kaigsunan, ang prayer nahimo siyang last resort. Pag-abot na sa resulta sa atong mga kasipyatan, diha mo gamit ang pag-ampo dayon. Kay puros ra asking forgiveness kaning atong prayer. Mga kaigsunan, it requires faithfulness. When you pray, dapat ang imong kaugalingon masusig yun nimo mga igsoon that you have nothing else in your life but God alone. Because the Bible says in verse number 1, basahan natin balik ang verse number 1, mga kaigsunan, He that dwelleth in the secret place of the Most High. Asa man ang secret place of the Most High. Not every person in this world knows this secret place. Amen? In the book of Matthew, nagtudlo mga kaigsunan that when you pray, go to your closet, a secret place with God. Not in the marketplace, not in the street, not that people will see you.
Mo na gitawag siyang secret place, mga kaigsunan, because it is the very place that you're going to communicate with the living God. Wala, dili tanan nakibaw, ani. But if you are communicating with God, if you are meeting God in His secret place, mga kaigsunan, una, nga angay nimong kanang ipakita or pangitaon sa imong kaugalingon, shall abide under the shadow of the Almighty. That is faithfulness. Nag-abide ka under sa iyang paglamdag nimo. Nag-abide ka, mga kaigsunan, sa iyang balaod. Nag-abide ka sa iyang instruction. Under the shadow of the Almighty. Diha ka nagpabilin, mga kaigsunan. So, dili nimo himuon ang pag-ampo igsoon as antidote. You pray because you are faithful. Not praying because kanang naa kay need. Mo man problema na to, mo ampo lang tag na panginahanglan. Di ba? So, imo gyud na isituit, mga igsoon, that you are abiding in the Lord. Unya kay bao naman ta, kasabot na sa unsay prinsipyo sa pag-abide, mga kaigsunan. Meaning, you are listening and you are obeying. So, whatever God wanted you to do, you are there to do it. Kung asa ka i-lead sa Ginoo, you are there na imuhang i-obey ang sulti sa Ginoo. So, dili nimo masulti lang diretso, mga kaigsunan, nag-abide magko, kay ako'y absent sa church. No, that is not a guarantee, mga igsoon, nga nag-abide ka tungod kay wa kay absent. Dili guaranteed, mga igsoon, that you're abiding in God because you're reading the Bible every day. Amen? Because di maguna siya kanang kompleto na nga gabasa ka. Kinahanglan man ng obedience diha. Kaya ang pagpabilin, mga kaigsunan, ikaw obedient child ka of the Lord. Ang pamaagi sa Ginoo mo ay imong pamaagi. Wala ka naghimog imong kaugalingon nga pamaagi sa kinabuhi. No, wala kay kanabitong reservation. But pag nakita nimo, that is what the Bible says, maunay akong barugan, maunay akong prinsipyo. Dili na nimo questionon ang Bible. Munay klaro gyud, munay sigurado nga nag-abide. Nalimag ka unsay resulta sa abiding if God will abide in you and you are abiding in God. You can ask anything and you can do many things. Munay kanang resulta. Kaya niyo ang Bible, mga kaigsunan, kung di ka mo abide, you can do nothing. So meaning, kung nag-abide ka, nothing is impossible. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Munay nakanindot. Pero daghang kay imposible sa mga Kristohanon, mao na nga mingon day salamat ta nga makaampo ta, mangitag tabas Ginoo kay murag lisod na kayo ni. Oh, kay bao ka ngano nagkalisod ka in the first place, you did not pray. You are not faithful. Di ba? Ang taong faithful, mga kaigsunan, bisan pa og kay baw ka sa imong buhaton, nag-ampo gyud ka. You are relying on God's power. You are relying on God's guidance. That is faithfulness. Kaya ang faithfulness, mga kaigsunan, is di gyud mo kuhaon ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Abiding. Mo ni pasabot anang faithfulness. Wa gyud kay kanang panahon ba nga tagtangon nimo imong kaugalingon diha sa Ginoo. Faithfulness na. Tanawas verse number 9. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. Gihimo nimo siyang dwelling place. Wadjug ka ni hawa diha. Mura ka og lumulupyo gyud nga lumad diha sa Ginoo. That is faithfulness. Kanang magsikag hawa, magsikag kuan, dili faithful na. Dapat faithful, mga kaigsunan. In Psalm 71:3, Psalm 71:3, the Bible says, Be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort. Thou hast given commandments to save me.
For thou art my rock and my fortress. Lalibag ka mo iyang pundasyon sa kinabuhi. Nga kung wala ang pundasyon, di siya kabarog. Imagine na nimo unsa klase mga kaigsunan nga pagpabili ni ang giingon ni David. Unsa ang pagbarog sa usa ka sa struktura kung wala siya pundasyon? Iyon si David, ikaw ang foundation sa akong Christian life. So if we are going to make God as our foundation, mga kaigsunan, di gyud ka pwede muhawa sa pundasyon. Wow, kitag building nga ni iswag sa iyang pundasyon nga nagbarog gyapon. Amen? So rason nga nga hugno ang mga building kay naiswag sa iyang pundasyon. Wala na himong faithful sa foundation. Oh, God is our fortress. God is our rock. Amen? Strong habitation. Ingon na si David, whereunto I may continually resort. Kung lalimad ka na, siya magpadayon diha o kanang pabilin, pagstay, resort, mga igsoon. So, ang pangutanan ako, sa may nakalisod para nimo sa pag-resort. Ha? O sa may nakalisod para nimo sa pag-dwell. Kadudahan ba ang mga instruction sa Ginoo? Or is it hard to believe ang iyang pulong? Mga igsoon, sayang ang pag-ampo kung dili ka faithful. Do not make God as just part of one of those things nga imo gi-consider nga makatabang nimo. Ang nakapait, ang Ginoo bagay katapusan. Una ni mga tao nga nakaila ka, nakita nimo, maistorya nimo, matawgan nimo, mateksa nimo, una sa listahan. Wahi ang Ginoo. Di na madaan nila. Sa Ginoo na ta. Wala na yun, nahurot na, tanan akong gitawgan, puros balibad. Magampo daw eh. Hindi pa ka nagampo. Nganong wala lang ka ni ampo, gyud diretso. Nga, Lord, don't allow me to trust on people. Don't allow me, Lord, to put my confidence on man, but unto you alone. Ang Ginoo ray bahala ana mo guide nimo unsa imong buhaton asa kamo adto kung gamit ba siya tao, let him do that. Dili kay tao sa ta unya na lang Ginoo kay emergency ni atong need. Emergency sa pagtuon nimo sa Ginoo. Dugay ang aksyon. dugay ang response. Usahay magkuan lang ta kanang di ta kahuwat ba? No? Di ta kahuwat bitaw mo nang unhan natong Ginoo. Faithfulness. Ikaduha mga kaigsunan nga i-make sure natong naa. Trust. Trust. Magampo ka wa kay trust ay na lang. When you pray, when you want mga kaigsunan to dwell in the secret place with the Lord, you need to trust. You need to trust. You cannot see your future, but God knows your future. You may not see what will happen next, but God knows what will happen next. All you need to do is to trust Him. In verse number 2 to verse number 4, sa ato ang Psalms 91, mga igsoon, the Bible says, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Wala daghan kay mga Kristohano, paghumag ampo. Wala bag ka nang, ampo niya, pagkahuman, imo rin giilad, imo ko galingkon ba, kay pagkahuman og ampo, sige, unsa ito atong gisabutan? Unsa ito atong plano? Nibalik ka dayon sa imong plano, wagay mo nag-ampo, nga nangayo sa Ginoo og wisdom, Lord, unsa may among buhaton?
Ang inyo lang giampo, mga kaigsunan, nga namoy plano, Lord, mo adto mi, Lord, amo ning buhaton, Lord. Lord, kanang kani, panalangin ning planuha, Lord, nga mahimo ni siyang successful ba? Kinsa ka plano? Sa diyang nagplano mo, nagampo mo. Sa diyang gihimo na ninyo nga plano, mga kaigsunan, ang Ginoo ba inyo gipangutana, ana? Diha masipyat ang mga tao. Because of your desperation, nakahimo kang anang desisyon. Unya pagkahuman, niyo ka, Lord, bless my decision. Naunsa ka? Ako, mutuod ko mga kaigsunan, ang tao mo desider siya sa panahon sa bagyo, di na maayo. Tunga-tunga sa problema mo, decide ka. Dako kayong tendency, sayop imong desisyon. Because the best decision, mahimo na siya kung kalma ang imong kasing-kasing. Ang imong huna-huna, relax. Diha ka makaunahuna og nindot. Mabitaw na, mangita ka sa YouTube, sa online, mga kaigsunan, og music to help you relax, to think kanang clearly. Paminaw ang mga music nila. Na, makadungog baka rock music diya. Pagkamingawa, kung maminaw ka niya, di ka anad-ana mga tukaram, yun ay ka makatug sa taaron. Mingaw kayo, niya usahay, ilapa ka ng apilan pa nila o ka ng mga langgam, ano ba? No? Mga tingog sa langgam, o niya, ka ng dagayday sa tubig, wave sa dagat. Ano, lami kay paminawon ba, makarelax sa una-una, mga kaigsuunan. Nga kumupiyong ka, tumurag to akas nature. Makarelax, then you can decide. Pero naa ka og sa tukar pa, rock ang imuhang tukar, saba kayo, decide, gubutas, utok, oy. Mamita na, pag mag-away mo, ay decide. Decide buwag, naglalis mo ron, buwag na yun. Palurang nga sana ang inyuhang problema. Oh, naghusay na mo, nakalma na ka, wala ka naglagot. Niya, pagkahuman, istorya mo, di ba, way buwag. Unsa? Bidritso man kadayog. Di ako ni mo! Buwag ta! Lagutin ko! Nasagit kayo! Dagan naging desisyon di buhat. Hindi, pagkawa na ka naglagot, hilak lagi, kinilakaw na. Ayaw yung decide nga naakas kalis ka ng kagubot ba? Di ba? Trust Him. According sa Bible, mga kaigsunan, kaning mga word nga gigamit diri, refuge, fortress, God. Mga igsuon. Mao ni siya sa atong kinabuhi. Hindi ka mo salig. Saligi, mga igsuon. In verse number 3, surely. Ganahan kay kuaning word niya, surely. He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Salig lang. Di ba? Na ay mga problema unya when you obey God, when He guides you, makakita unya ka og kana mga pestilence. Makita na nimo mga kaigsunan kaning noisome. Sa baan ni nila, oy, daghan kay manaway nimo. Pero mga kaigsuunan, kaniyang mga butanga, sa dihan, nagsunod na ka sa kanang guidance sa Ginoo because you prayed before you move. Kana silang tanan, di na mahimo successful against you. Kay surely, i-deliver ka. Amen. Sa mga litag, ani mga tawhana, mga kaigsuunan, na ang tinguha ana nga dili madayon ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mo man nakanindot sa Kristohanon nga magampo usa. You are trying to do or you are trying to have in your life the will of God. Dili mong sugot ang yawa ana mga igsoon. Mo nang gubat. Sa diyang nagampo ka dunay gubat. In verse number 4, He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust.
His truth shall be thy shield and buckler. Mga igsoon, we are protected when we trust in the Lord. When we put our trust in the living God. Protected ta kay siya mo fight for us. Ang imo lang mga kaigsunan kay nag-trust man ka when you pray, tagaan jud kag wisdom sa Ginoo. Nakita man niya imo pagsalig. So when you pray, do you believe that God will give you His answer? Ihatag na niya diha sa imong kasing-kasing mga kaigsunan, then God will give you wisdom. He will know what to do. Unya, klaro kayo sa imong kasing-kasing, you have peace in your heart nga mao ning gusto ipabuhat sa Ginoo. Sa diyang nibuhat ka mga kaigsunan, many obstacles. Daghan kayo nga buot mo pakgang kay mao lagi na ang tinguha siyawa nga digyod ka maka-enjoy sa kabubuton sa Ginoo kay blessing na mga igsoon when we do the will of God. Unya nagsalig man ka sa Ginoo mo nang niampo ka. Unya sa diyang gigiyahan na ka sa Ginoo, gubaton ka siyawa kay di siya gusto nga ma-experience nimo ang kabubuton sa Ginoo. Praise the Lord. Nagsalig man ka, i-cover ka niya. Iya kang i-protect mga kaigsuonan. Unya ang kamatuuran nga maong pulong sa Ginoo mo na importante kani sa imong pag-trust ba. You listen to Him. Dili na kita mo imuhatag sa atong mga prayers sa Ginoo kundi ang pagsalig nag-require na mga kaigsuonan og pagpaminaw. Amen? Ang faithfulness nag-require sad na og pulong sa Ginoo because diri man ka dili mo biya. Dili man makita ang faithfulness nimo kung mubiya ba ka og dili sa Ginoo. Sa iyang pulong man, ang trust sa iyang pulong gihapon. O karon nakita sa Ginoo nga ikaw nituod ka sa iyang pulong gyud, gigiyahan ka niya, pinaagi sa iyang pulong. Imong gibuhat. Mga igsoon, He will protect you. He will protect you. Amen? Do you believe in this? Let's go to Psalm 28:7. Psalm 28:7. In Psalms 28:7, the Bible says, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoiceth, and with my song will I praise Him." Natabangan ka. Naalagi buot mo pakgang nimo, pero ang nakanindot, natabangan ka. Nga naman, asa makanisalig? Kadto mas Ginoo. Siya man ang imong kusog, siya man ang imong taming, ang imong kasing-kasing nagsalig jud sa Ginoo. Tanawag unsay resulta mga kaigsuonan? Wala na himong waste ang imong prayer. Kay nakitaan sa Ginoo nga naa kay trust when you pray. Amen? Mao na kung wa mo'y trust sa Ginoo, ay nang magtuga-tuga eh. Kung dili mo faithful, ay na lang tuga-tuga. Mo na kamupod na magpaampo pod. Susiha po ng tao imong gisharean kay basig mahimo na tong chismis. Ay imong gipapray labi na og personal kaayo. You need to be careful sa pag-adto sa usa ka tawo nga iladlad nimo ang imong mga personal nga mga problema, mga kaigsuonan kay imong ipaampo, paampuan nimo. Unya ang imo nang giduol dili faithful. Ang imong giduol wa dito salig sa Ginoo. Pagdawat niya mga kaigsuonan sa imuhang gipaampo niya, delicate ra ba kayo? Gipanabi ka. Uy, atong iampo si kuan ni duol to siya nako in town. Ang iyang gipaampo mao ni dako abadi anan niyang problema. Wa jud ko magdahom ingon ana din na siya. Muna pataka kag share. Amen. Nya kita pod kung sharean ta mga igsoon, binag personal kaayo, ikaw ra may naa diha pag-ingon niya, anara na nimo taman. Amen? Ang makaingon nga masulti na to sa uban because we are not faithful. We don't trust the Lord. Atras. Watay kahadlok sa Ginoo. Mao na bulahan kayo ang tao mga igsoon kung ang Ginoo mo iyang kusog, mo iyang gisaligan, matabangan gyud ta. Ang katapusan nga imong i-make sure nga naa ka when you pray. Courage. Courage
Remember, when you pray, for example, nagpray ka og wisdom kay naa kay problema. It needs courage to obey God's guidance. It requires courage, mga kaigsuonan, to obey God. Kay dili sayon, igsoon. Balik ta sa atong text. Psalm 91, verse 5 to 8. Tanawa, medyo naagi mga gubot-gubot yun. Pero, ang nakanindot, tungod kay naa magkay courage, makita nimo ang movement sa Ginoo sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, and you are not afraid of what will happen. Look what the Bible says. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. What you kay kahadlok yun? Nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. Verse 7, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Dili mapaduol nimo diha ang mga kapakyasan o mga nangahagba diha sa imong palibot. It will not come close to you. So ito pa secured ka. In verse number 8, only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Ang mga wicked, dili gyud na sila kakita, mao na ma-destroy sila. Pero ikaw kay nagsalig magkas Ginoo, ikaw kay faithful magkas Ginoo, mahimo kang maisugon sa pagpadayon, mga kaigsunan, tungod kay nakita man nimo, oy, luuya des mga wicked. Unya kay nakita man nimo ang end part sa kinabuhi sa mga wicked, unya ikaw adto ka. Kaniyon ang Bible, only thine eyes will see. Amen? So mahimo kang courageous sa pagpadayon because you know that this is the will of the Lord. And in the Lord, there is safety. Mga igsoon, it will add up to your courage. Mao man na, kalabitong ikaw, kay baw ka, nag-practice ka, you do your conduit, you did your best in practicing and you are so good in what you do. Nya pag-abot na dito sa competition, mga kaigsunan, relax ka, oy. Courageous ka. Nga mo atubang sa imuhang opponent. Pero kay baw ka nga ikaw, adyo kay practice. Sige lang kang ligid. Pag abot sa tournament, magkita ka sa imong opponent, mga kaigsunan, uy, makuyawan ka, uy, mawai imong courage. Kay baw ka, you are not prepared. Amen? Now, kanindot ani, niagi na ka sa faithfulness, niagi na ka sa trust nimo sa Ginoo, mga kaigsunan, it will add up to your courage. Na kung doon na kay courage, mga kaigsunan, makikita mga kaaway diha, buot mo pakgang nimo sa pagbuhat sa guidance sa Ginoo, mga kaigsuon. Kay baw ka, they will fall. They will fail. Dili sila mahimo successful against me. Look at Psalm 27. Psalms 27, 1-4. Listen to what the Bible says. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Ang Ginoo ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Kinsa akong kadlukan? Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Mao na nga kung naa imong pagsalig sa Ginoo, it will add up to your courage. When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. Praise the Lord. Nagkagubot na imo mga kaaway si plano o buhat o kanang mga dautan diyan nimo, pero ikaw, you have confidence. O sa politiko pa, mga kaigsunan, nagkabuang na imong kaaway, pangitag, kung sa ibato na nimo, pero ikaw, nagsiga po kagngisi. Kanira bang manghilabot, kanimo pasakit, niya, wa sila kita, nga nasakitan ka, maglagot samot. Amen?
Muna kita, mga Kristohanon ta, nagsalig tas Ginoo, faithful tas Ginoo, nagampo ta, nata sa secret place with the Lord, mga kaigsunan. Be courageous enough. Don't be afraid. Don't be afraid. Because it is God that will fight for you. So, unsa may buhaton sa tao nga courageous, mga kaigsunan. Verse number 4. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Mapadayon no, nagyug kang nagampo sa Ginoo. Mapadayon no, nagyug kang nag-inquire sa Ginoo. Reading the Bible and praying. It should go together. Bible reading, inquire. Mga kaigsunan. Beholding the beauty of the Lord. Bible reading. And inquiring, mga kaigsunan, praying. It should go together. Amen? So, unsa kanindot nga ang prayer nga gihatag sa Ginoo nato, mahimo siyang epektibo because you have faithfulness. Because you have trust. And you have courage. How exciting to pray. Kaya mo mga nandili exciting ang pagampo? Because you do not even know if you're faithful or not. You're not even sure kung nagsalig ba ka sa Ginoo o wala. Kunya, perti katalawan nimo. When you trust, mga kaigsunan sa Ginoo, most of the time, He will tell you, jump. And you will not jump. Your faith is not enough to make a leap of faith, to jump into a decision, mga igsoon, na you know that it is impossible. Mao na nga dili gyud ka ka-enjoy sa kalipay, sa pagampo, mga kaigsuonan, sa kadaugan sa pagampo, tungod kay kulang-kulang ang naa sa imong kinabuhi as Christian. Mao na gipangayo gyud ni sa Ginoo, you need to be faithful. Amen? Abide in me and I in you. Gimando gyud ba? Trust in the Lord with all thine heart and lean not into thine own understanding. Gimando gyud ni. Amen? And being courageous with the Lord, mga kaigsunan, gimando gyud ni sa Ginoo. Ngano man? Because He knows that we need this when we pray. And never ever say, mga igsoon, nga, okay raman sa ng pagampo. Dili okay raman sa doy. Gituyo gyud na sa Ginoo nga gitagaan tag access nga makaampo ta pinaagi sa balang espiritu sa atong kasing-kasing because He knows that we need prayer. He knows that we need prayer. So when we use prayer in our life, erase all those people nga imo gisaligan and put all your trust into the living God. Amen? And free yourself, mga igsoon, gikan sa kamot ana mga tawhana, and put your attention and yourself into the Lord alone. Be faithful. Amen? And don't be afraid sa mga challenges nga moagi sa imong kinabuhi. Padayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Padayon lang. Naagi ni mahitabo gyud nga abirya sa kinabuhi. Pero mga kaigsunan, kinsa may mo take care na? According to what the Bible says, siya. Ang imo rin yung obligasyon, padayon. Don't faint, but pray. Lisod na, ampo, padayon lang. Amen? Mura gina itong obligasyon. Dili ikaw ang makig-away, dili ikaw ang makigbatok, kundi ang imo rin yun. Just do what God commanded you to do and continue in prayer.
maabot ra ka sa imong destinasyon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us, oh God, your lesson. Help us, Lord, nga makita gid nimo sa among kinabuhi na ikaw ra gyud ang among gisaligan. Ug sa imo ra gyud mi, Lord, nahimong faithful. And help us, oh God, that through our faithfulness and our trust in you, it will increase our courage that we may continue whatever things happen sa agianan sa among pagpangalagad nimo, Lord. Knowing that it is you that will take care of everything. All we need to do is to keep on obeying you, keep on serving you, and just put our trust in you. Thank you, Lord, for this evening once again. And I pray, dear God, that you please prepare our hearts to utter our prayer requests tonight for your glory and honor. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord, mga igsoon.